Mahigit isang linggo na ang nakalipas mula ng sumiklab ang sunog sa Navotas Sanitary Landfill, ngunit hanggang ngayon ay may bahagi pa rin ito ang nasusunog. Bilang parte ng mga hakbang upang makontain at tuluyang maapula ang apoy, 27% na bahagi ng landfill ang natabunan na ng lupa upang pigilan ang pagkalat pa ng apoy at upang mawala na ang nakakapaminsalang usok mula rito. Nagbabalik si Catherine Landicho para sa balita. Tinatayang nasa 8.30 na ektarya na ng apektadong lugar o 27% pa ang natabunan ng lupa sa lumang landfill sa Navotas na nasunog. Ang pagtatabon o pagtatambak ng lupa ay makakatulong upang mapigilan ang apoy at usok mula sa landfill. Masasabi rin umano ng lokal na pamahalaan na ang mga lupang ginamit sa panambak ay dekalidad upang mas maging epektibo ang smothering operations. Samantala, dumating na rin ang karagdagang 1,200 metric tons ng limestone powder mula sa Limay, Bataan na gagamitin sa susunod na yugto ng soil covering at fire suppression. Nagdala na rin ng mga heavy equipment sa landfill upang mas mapabilis ang operasyon ng pagtatambak. Sa kabilang banda, batay naman sa isinagawang thermal imaging ng Manila DRRMO, malaki ang ibinaba ng bilang ng mga hotspot kumpara noong April 14 na siya namang umanong patunay na naging epektibo ang mga kasalukuyang hakbang. Matapos naman umano ang 24 oras ay prioridad ng lokal na pamahalaan na palawakin pa ang soil covering sa ibang hotspot areas, kumpletuhin ang installation ng fuel storage at communication system on-site, ipagpatuloy ang paggawa ng access road para sa ligtas sa pag-akyat ng mga heavy equipment soil delivery sa tuktok sa landfill at pagtingin ng mga misting operations para sa pagkontrol ng usok. Ginagawa na rin umano ng LGU ang pinakamabilis sa paraan para makontrol ng sitwasyon at masiguro rin ang kaligtasan ng komunidad maging ang karatig bayan nito. Para sa Ira TV News, Catherine Landicho, masaludo sa bawat Pilipino.